Hindi lang daw kagagawa ng isang grupo ang pagkawala ng higit 100 sabongero ayon huyan sa Department of Justice. Tila may sistema rin daw ang mga nangyaring pagpatay. Narito ang report ni Camille Samonte. Tukoy na ng Department of Justice ang may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake na itinuturing na ground zero kung saan posibleng itinapon ang labi ng mga nawawalang sabongero. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na yata pinapatay yung mga karamihan dyan. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. At some people are being targeted for execution. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, maituturing na corporate killing ang sistema sa pagkawala ng mga sabongero. Hindi lang daw iisang grupo ang gumagawa nito at mga malalaking tao mula sa industriya ng isabong ang nasa likod. Hindi lang siya Alpha Group eh. Meron pa raw siya hanggang Delta Group eh. Charlie Group, Delta Group, Bravo Group. Tiered lang siya according to the income stream that they all receive out of this isabong industry. Grabe to, corporate to. Mabigat itong naging isabong kasi ang dami talagang gusto sumakay dahil may pera. Hindi nila alam, mabigat na pala ang presyo na kapalit ng perang kinukuha nila ay marami palang pinapapatay na tao. Nagkikipag-ugnayan na ang DOJ sa iba pang ahensya kabilang ang Mines and Geosciences Bureau, Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa gagawing technical dive sa Taal Lake. Pinaghahandaan na rin ng DOJ ang mga reklamo laban sa iba pang lilitaw na suspect sa kaso. Kabilang sa posibleng isampa ay kidnapping at murder. Nauna nang lumutang ang pangalan ng negosyanteng si Atong Ang at ng aktres na si Gretchen Barreto bilang sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Base ito sa isiniwalat ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. Itinanggi na ni Ang at Barreto ang paratang. Sa ngayon, 6 na security guard ng Manila Arena ang nasampahan na ng kasong abduction at serious illegal detention. Nananawagan naman si Remulla sa iba pang testigo o may nalalaman sa kaso na lumantad na. Mabuting maaga pa lang magsalita na sila kasi mahahanap din namin yan. The case is going to haunt all of them. Sa panig naman ng Korte Suprema, iginiit itong seseryosohin nila ang impormasyon na natanggap mula sa DOJ na mayroong umanong ilang miyembro ng hudikatura na may impluwensya sa hukom kaugnay ng mga kaso ng mga nawawalang sabongero. Magsasagawa ang SC ng sariling investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News.